Hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo higit sa aking mga kahanay sa 99.9% masang itsapuera saan man kayong dako ng arkipelago o kaya'y sulok ng mundo. Tandaan po natin, kung juror tayo, lahat tayo ay ligtas at mga milyonaryo. Lutong Macau nga ba? O moro-moro lamang ang katatapos lang na paglilitis ang Donald Trump criminal jury trial? Ito kasi ang ginigiit ni Donald Trump. Moro-moro lang daw. Rig daw yung paglilitis. No? Tahasan ko pong sasabihin sa inyo na sa trial by jury ay sagrado ang hustisya. Samantalang sa meron tayong hukumang trial by palakasan, nabababoy ang hustisya. Ngunit, datapat subalit, bago tayo pumaimbulog sa ating kilatisan, abay, pahirit muna ng like kung nagugustuhan po ninyo. At pahirit din ng komento, pabor man o kontra sa aking mga pinaninindigan. At syempre pa, paki-share para marami tayong maimumulat. Maimumulat sa katotohanan na hanggat walang trial by jury, tayong karapatan o wala tayong karapatan sa trial by jury, ang ating sovereignty ay hindi po totoo. Hindi ho tayo sovereign, kundi mga alipin pa rin. Umpisan po natin ang ating kilatisan. Kung totoo nga bang nalutong Macau ang Trump criminal jury trial o hindi, sa pagbuo ng grand jury. Ang 23 kataong grand jury ay binubuo ng mga pangkaraniwang Amerikano. At kung dito na siyempre sa ating bayan uso, ang grand jury ay bubuin ng 20 kataong mga pangkaraniwang mamayang Pilipino. Now, kinakailangan po na mag-apply bilang grand juror ang isang mamayan. Kung halimbawa, sa kaso ni Trump, sa New York, Manhattan grand jury po ito, itong nag-indict kay Donald Trump. So, ibig sabihin, lahat po ng 18 anyos pataas na taga Manhattan ay maaaring mag-apply bilang grand juror. At ito pong grand juror na ito, grand jury na ito, ay pang Manhattan, New York po lamang. Kung gusto naman ng kahit na sila Amerikano sa buong United States of America ay mag-apply bilang grand juror sa isang federal grand jury, ay doon din po sila mag-apply sa opisina ng grand jury. Or not sa grand jury mismo. Mali yun. Erase. Mag-a-apply po sa Department of Justice. Sa pagiging grand juror. At ang ginagawa panel of interviewers. So, alamin lamang nila kung ikaw ba'y pasok sa mga requisitos. Ano yung requisitos? Unang-una, 18 anyos ka nga ba? Pangalawa, ikaw ba ay American citizen? Sa maraming estado, hindi po pwede na ikaw ay green card holder pa lamang. Pero sa California, ang pagkakaalam ko, kahit yung mga green card holders ay pwede na maging juror sa grand jury or sa trial jury. So pagkatapos ng iyong pagkilatis sa iyo, at ikaw ay pasado, i-issuean ka ng
security ID number. Yan na yung pagkakilanlan mo. Hindi ka kikilalanin na sa tunay mong pangalan, kundi doon sa security ID number mo. At siguro mga ilang buwan o linggo bago matapos ang termino ng kasalukuyang grand jury, iraraffle na po yung mga nag-apply. At doon kukuha ng 23 katao. At yun pong Manhattan Grand Jury nga, ang kumilatis. Kumilatis April 2023. Kumilatis sa reklamo laban kay Trump. And by the way, pag kumikilatis po ang Grand Jury, pasekreto. Hindi ho kailangang malaman na si Trump ay kinikilatis doon, o kung sino man yung akusado. Pero bagaman dahil sa ito'y espesyal na kaso, dating Pangulo ang nakasalalay dito po. So, alam ng buong mundo. Hindi maglikad, hindi malalaman eh. Alam nila na isinalang for indictment si Trump. At ang nangyari nga o ang mangyayari riyan, out of 23 grand juror, 12 boto lang ang kailangan to indict or to acquit. So, hindi po natin alam, dahil hindi naman napabalita kung ilan doon sa 23 grand juror ang bumoto na ng indictment. At least 12. At yung grand juror, mga grand juror ay napakamalabo po na mamanipula o masindikato ng kahit na sino sa gobyerno, kahit na ang Pangulo. Si Biden na po ang Pangulo noong 2023, di po ba? So, noong April 2023, indicted na si Donald J. Trump sa 34 counts of felonies. Ngayon, binigyan po siya o sa patakaran, kailangan bigyan ng sapat na panahon ang akusado na paghandaan ang kanyang depensa. Kaya kung mapapansin po ninyo, April 2024 na nung maitakda ang paglilitis kay Donald J. Trump. Mahigit o humigit kumulang 1 taon ang nakalipas. At matapos ang 3 araw na buwadir, well, nag-uumpisa po yan doon sa pagrarapol, sa kung tawagin ay lottery. Lahat ho ng 18 anyos pataas doon po sa Manhattan ay kasama sa mga iniraffle, At syempre, ilan ba yung una nilang kumbaga lumabas sa raffle? Kundi ako nagkakamali, 100 na mga prospective jurors ang lumabas doon sa raffle. So lahat po sila pinatawag sa ganitong araw. So, ikumpara po natin ang mga proseso sa hukuman trial by jury at hukuman trial by palakasan na meron tayo. Para lang magkakaintindihan tayo o maunawaan nyo ng husto kung ano po yung ating ipinaglalaban na hustisyang patas para sa lahat. Na binababoy ng mga kawatang bantay sa lakay sa ating gobyerno. Sa buong gobyerno. Sama na ba yung hudikatura dyan, Justice Department, Legislatura, Ehekutibo? Opo! Cheers muna. Mga ungas sila. Ayaw nila magkaroon tayo, ayaw na makamtan, makatarungan at makataong lipunan. So here we go. Unang-una, paano ba binubuo ang grand jury?
Palagay ko na, ikwento ko na ito kanina, ano, lahat ng 18 anyos pataas ay maaring mag-apply. Bakit sila kailangan mag-apply? Kasi po may termino ang pagiging grand juror. At least 1 year up to 1.5 years. Ano ho? So, kailangan mo mag-apply kasi kailangan, meron kang panahon para humarap sa pagtitipon na, kung hindi ako nagkakamali, ay mga 3 araw sa isang linggo. Para pagdesisyonan ang mga kasong nakabinbin sa inyong tanggapan, kung ang akusado ba ay guilty o kaya ay inosente. Okay. So, yung nga, niraraffle yung mga nagsipag-apply. Paano naman maghahain ng reklamo sa grand jury? Well, unang-una, ang grand jury po, sila mismo ay maaaring maghain ng kung ano man yung mga karampatang akusasyon, kaso sa mga may carnal knowledge po sila. Yung alam nila ang nangyayari ron. O kaya, naibulong sa kanila. Ganun po ang paghahain ng kaso. Pagkatapos, siyempre, pag-uusapan nila bilang grupo at titingnan nila kung alin doon yung dapat nilang pagtuunan ng pansin. Ngayon, paano naman sila makapaghain ng indictment? Kanina sabi ko na na magbubutuhan sila. Pero bago sila magbubutuhan, paimbestigahan muna nila sa mga prosecutor. I-assign nila kung kaninong prosecutor ang investigasyon sa inihaing reklamo. Katulad nito kay Donald J. Trump, ang reklamo. O kaya kung dito sa ating bansa, yung mga may-ari ng Farmally, yung nakipagsabwat ang mga tagahinsya ng gobyerno sa Farmally, etc., iimbestigahan po yun ng prosecutor. Maaari ba nilang sindikatuhin? Maaari ba nilang kasabutin ng prosecutor? Maaari, pero malabo, sapagkat yung prosecutor meron na ngayon pananagutan. Hindi katulad ngayon sa nangyayari sa atin. Wala pananagutan yung prosecutor Diba? Pag sinabi niya nga, walang probable cause, walang sapat na ebidensya, tayo ka muna, anong sapat na ebidensya ba pinagsasabi nila? Katulad nung madalas nilang palusot pagka ayaw nilang, pag malakas, siyempre yung inaakusahan, ayaw nilang kasuhan, takot silang kasuhan. Sasabihin na nila, walang sapat na ebidensya. Abatay ka muna. Ano sapat na ebidensya pinagsasabi ng mga hayop na ito? Samantalang ang probable cause lang ay preponderance of evidence, Ibig sabihin, posible. Posibleng nagkasala nga ito, nilabag nga ito ang batas. Yun lang. Yung maliit na window of possibility lang ang kanilang isialang-alang. Katulad halimbawa, sinabi ng mga pulis, nanlaban kaya pinatay. Yun pong nanlaban, probable cause na po yun para malitis kung totoo nga ba na nanlaban itong biktima nila sa war on drugs at kahit sa anong kaso, probable cause na po yun. Kumbaga konting higing lang na posibleng totoong lumabag sa batas ito, probable cause na po yun. Pero siyempre din sa atin, dahil walang pananagutan ng mga prosekutong, lahat na lang ng kahit na katawa-tawa na palusot ay pwede nilang gawin para lang maproteksyonan ang mga abusado at mga kawatan sa pamahalaan. At yung kanila siyempre mga pinoprotektahan ding mga malakas, may kapit, konektado sa kataas-taasang pamunuan ng gobyerno. Pwede din na magsumbong ang kahit na sinong mga mamayan. At hindi nila kailangan pakilala ka ng mga sarili. Punta lang sila doon sa halls of justice. Merong opisina riyan, hindi nga lang hayag, May mga opisina riyan, ang grand jury. Pero, sabi ko, hindi bulgar. Hindi tukoy kung saan doon. Pero meron silang suggestion and complaint box
na nakalagay doon sa siguro prominenteng ano ba to? Bakit biglang nagkaganito ito? Prominenteng lugar, conspicuous, kumbaga place dyan po sa Hall of Justice. So doon nakalagay yung kanilang box na sinasabi ko. O doon, ihuhulog mo lang yung iyong kwento, yung mga impormasyon patungkol doon sa mga nangyayari, nagaganap na katiwalian o ginagawang krimen sa anumang ahensya ng gobyerno. So ibig sabihin, kung ikaw halimbawa ay janitor dyan sa Department of Public Works and Highways, ba't ba napunta sa isip ko yung Department of Public Works and Highways? DPWH. Kasi may narinig ako nagkwentuhan. Sabi ng isa, mga Andre, iniyayaya ko ng kaibigan ko na pumasok sa DPWH. Kasi malaki na sweldo, mas malaki pa sahod. Sahod, ibig sabihin, mga kutong, mga korupsyon na nangyayari dyan sa DPWH. Na ang may hawak ng komitiba sa Senado ay si Bong Revilla Jr. Pero ni minsan ba ay nabanggit na o narinig natin na siya ay nag-privilege speech ukol sa mga katiwalian, ukol sa nakawan, ukol sa mga pandarambong na nagaganap sa DPWH? Hindi. Kasi kahit matigas siyang pulis, takot pa rin siya kay Mrs. Wala. So sabi nung aking mga napakinggang kwento, sabi niya, kaso hindi titimbang ko pa kung kakayanin ng aking konsensya. Sapagkat anya, sabi nung kaibigan ko, may isa sila doon kasama dati na Methodist, member ng Methodist Church, at nag-resign. Bakit ka mo nag-resign? Ay hindi niya na masikmura ang pagtatanggap ng mga nakaw na kwarta mula sa kanilang mga proyekto. So nag-resign siya. At meron ding isaan niya na Iglesia ni Cristo naman ang kanyang kinaniban. Anong ginawa niya? Abay, ayaw niya tumanggap ng kotong money. Ayaw niya tumanggap. So, napagkainitan daw siya. Kaya sabi niya, maganda sana doon, isang taon ka pa lang doon, ay maid ka na. May house and lot ka na. Pero teka muna, pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Noon pa, mayroon din akong kababayan, kabarangay dyan sa Project 7 na nag-resign sa DPWH. Ano po ang kanyang trabaho? Siya po ay nag-i-inspection, nag-o-ocular inspection, kasi may periodic ocular inspection yung mga project ng gobyerno para masigurado na tama yung construction materials at alam mo na yung best practices na hinahanap nila sa mga kontraktor, at kung yung bang progress of work ay alinsunod sa schedule. So, kanila pong ini-inspection yan. Ay hindi niya masikmura ang kalakaran, ayun, nag-resign. Naghanap na ibang trabaho. Yung isang kapatid naman ng kaibigan ko sa Bacolod City, bagay, hindi na DPWH ito collector siya. Market collector. Ano man yung mga arkabala riyan sa mga... hindi niya rin masikmura ang kurakutan. Kaya nag-resign. Sinundan niya na yung girlfriend niya dun sa United Kingdom. And they'll live happily ever after. Cheers mga kurakot yan sa DPWH. Alakas ng panunaw yung mga ungas kayo, Pero sa usapan, hindi naman yan mamamayagpag ang korupsyon dyan sa departamento kung walang basbas galing sa kanilang sekwataryo. At hindi rin naman din magbibigay ng basbas yung sekwataryo kung walang utos galing sa Malacanang. Ganun lang kasimple yun.
Ganon ang kalakaran sapagkat wala pong checks and balances sa gobyerno. Ang mga kawatan hindi napapanagot sapagkat kontrolado nila ang hukuman trial by palakasan. Sabihin yung tama ako. Dahil tama naman talaga ako. And so, kapag pumasok na po yung mga ebidensya, mga testigo, ilalapag yan ng prosecutor doon sa grand jurors. Sa grand jury, kaupo siya doon sa harapan, may puan doon para sa testigo, pero walang abogado na pinahintulutan doon. Yung testigo lang. O kaya yung iniimbestigan, madalas, hindi naman madalas, madalas hindi talaga na iniimbitahan na magsalita sa harap nila. Special na kaso itong kay Donald Trump sapagkat siya po ay dating Pangulo. So, out of respect, pinadalan po siya ng imbitasyon kung nais niya magsalita kontra doon sa mga paratang laban sa kanya. Hulaan niyo kung ano nangyari. Inisnab ang grand jury ni Donald J. Trump. Hindi po siya nagpakita. No show po siya. Hey Donald, cheers! Tapos na ang kaungasan mo. Ungas. So, ganun po. Sa ganung sitwasyon, nadinig na ng mga grand juror, ng 23 grand juror ang mga ebidensya, mga testimonya, excuse na po yung prosecutor, excuse na lahat. At sila ay papasok dun sa kabilang kwarto nila. Kasi meron silang investigation room at meron silang deliberation room. So doon na sila sa deliberation room, sila na lang. Nandyan yung foreman, yung deputy ng foreman na kasama din nila, at yung mga grand jurors, at pagbobotohan po nila kung indictment or acquittal. Kapag hindi po sila masyado pang nagkakasundo-sundo, kanila po munang nagbabalitaktakan po muna sila. Nagdi-deliberate. Ito yung mga ebidensya na naipasok. Ito yung mga bla 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 bla. Himay-himayin nila ng gusto. Kapag naman sila lahat nagkakasundo na hainan na ng indictment yan, ang numero obligasyon ng foreman, protektahan yung inireklamo. So mag-a-appoint siya ng mga kapwa niya juror, grand juror, na dumepensa, umakto sa depensa ng akusado. Ganyan po, kumbaga, katindi ang due process. Ang due process kasi, lahat ng akusado ay deemed innocent until otherwise proven guilty. And so, hindi naman guilt ang kanilang hinahanap rito, probable cause lang. So, pagkatapos nilang mabigyan ng karampatang panahon sa pagdidiskusyon, malamang ay more or less, 2 oras. Matagal na po yung 4 na oras na balitaktakan nila. Saka po silang magbobotohan. Sino ang for indictment? Sino ang for acquittal? At pag may nakuha po silang at least 12, either way, pag indictment, 12 at least, ihahain na lang indictment. Doon sa trial jury naman. So yung pinakapunong judge doon sa kanila pong Manhattan District, doon po isusumiti. So nakita po ninyo ang beauty. Yung pong prosecutong dito sa atin, ang solamente na nagdidesisyon kung i-indict o hindi ang inaakusahan. Diba? At madali po siyang kamadahin, sindikatuhin, manipulahin ng kanyang amo na siyempre under din sa Pangulo. Kaya kita nyo na, kung konektado yung akusado, protektado. Doon sa trial by jury ng Amerika, hindi ho. Kasi hindi po pwede makialam ang prosecutor. Hindi pwede makialam ang DOJ secretary. Hindi rin po pwede makialam ang Pangulo sapagkat may nakaumang sa kanila na obstruction of justice na kaso na ang pagkakulong at least ay
20 anyos plus. Depende sa gravity. So yan po ang dagger of Damocles, sword of Damocles, hanging over the heads nito pong mga ungas, mga kawatang bantay sa lakay at mga abusado sa buong gobyerno sa trial by jury na walang ganong factor sa ating hukumang trial by palakasan. So malinaw po tayo riyan, no po? Ang trial jury naman ay binubuo ng 12, more or less, depende sa kaso. Kung mga mihinang kaso lang, 6 lang yung mga trial jurors. Pero sa kaso ni Trump, 12 trial jurors ang na-impanel. So, paano po ang proseso ng impaneling ng mga trial jurors? Sa unang segwada, lahat po ng 18 anyos pataas, di na kailangan mag-apply ito, matic ito, automatic, ay kwalipikado na maging trial juror. At kasama sa loterya, kasama po sila sa irarapol, At siyempre sa kaso ni Trump, ang kinuha, kung di ako nagkakamali, doon sa unang sigwada, ay 100 mga prospective trial jurors. Sa 100, antimano, kalahati, 50 katao ang nagsabi na hindi po siya sigurado na wala siyang bias sa gagawing paglilitis. And so, antimano, 50 na kagad ang naalis. So, 50 na pagpipilian na idinaan sa kung tawagin ay buwadir. Ang buwadir ay a French word for speak the truth in pain of punishment. Buwadir pala. Speak the truth. So, kailangan pag tinanong ka, kasi doon, yun ang proseso ginagamit ng prosecutor at ng defense lawyer para mapagsino ang mga prospective jurors at mapili nila yung pong walang bias either side. So, sa loob po ng 3 araw, marami nagsasabi mahirap makapag-impanel ng trial jury rito sapagkat Donald Trump ang akusado. Sabi niya, ay baka abutin ito ng buwan o taon. Hindi po. Sa loob lamang ng 3 araw, na-impanel na po yung 12, 7 lalaki at 5 babae. Of course, hindi pinakikilala kung sino-sino sila, pero napag-alaman na 3 doon ay undergraduate. May 2 abogado, may mga taga-IT. Ayun ang bumubuo ng 12-man trial jury sa 34 counts of felony na inihain laban sa dating Pangulo Donald Trump. Kauna-unahang Pangulo o naging Pangulo na naakusan ng kriminal na kaso. At later on, convicted felon na siya. And so, 12 po ang mga regular trial juror at may 6 na alternates. Yan po ang na-impanel po doon sa kaso ni Donald J. Trump, At yung mga trial juror nga po pala, nakalagay lang sa kanila juror number 1 sa ID nila, juror number 2 hanggang juror number 12. Hindi po inilalagay doon yung pangalan nila para proteksyonan ang kanila pong pagkatao, ang kanilang sarili laban sa posibleng nagbabalak na gawan sila ng masama. At pinagbabawalan din ng mga grand juror o ang mga trial juror na magkwento kahit kanino, kahit sa asawa nila. Hindi nila dapat ikwento ang kasong hinahawakan nila. At maging sa mga kapwa na juror, hanggang sa matapos ang paglilitis, bawal po ng pag-usapan ng kaso habang nagmimerienda sila o halimbawa kumakain ng tanghalian, bawal po silang mag-usap-usap patungkol sa mga kaso. So habang nililitis po ang kaso, sila ay nakaupo doon sa jury box. Pwede sila mag-take notes, o ano yung mga na-obserban nila. Kung may nais na liwanagin kay judge doon sa testimonya, halimbawa o mga ebidensya, pwede silang sumulat ng nota at ibigay kay judge. Pwede silang magbigay ng nota
para bigyan daan ang kanilang katanungan ng judge, ano. Kapag may lumapit sa kanila, kumausap patungkol sa kaso, obligasyon po nila na isumbong ito kay judge, ano, at bahala na magpaimbestiga si judge. Posible ipatawag ni judge, no, yung kumausap sa kanila, at pag napatunayan na may masama silang hangarin, gusto nilang impluensyahan, sindikatuhin, manipulahin ang juror, abay, may kalalagyan po, yun pong magtatangka. Kulong at multa. May kulong na, may multa pa, o pareho. Pagkatapos po ng paglilitis, no, nag-rest na ng case ang prosecution, ganoon din ang defense, no, is kaagad na isusunod. Yung pong tawagin ay closing argument. By the way, sa umpisa po ng paglilitis, bago mag-umpisa, may tinatawag na opening statements din. Ang prosecutor at ang defense lawyer, ano po. At pagkatapos nga ng paglilitis, closing argument naman. Doon nililitan niya ng mga abogado, ng prosecutor at ng defense kung paano nila kukumbinsihin. Batay sa ebidensya at testimonya, ito po mga jurors na kumampi sa kanilang punto de vista. Doon po naman sa opening statement, doon po na nilalatag kung ano ang mga dapat antabayan at abangan ng mga juror, pabor sa kanila o kontra sa kanila. May mga ganun pero usually, siyempre yung pabor lang. Halimbawa sa prosecution, bakit namin inaakusan ng ganito ganon si bla bla bla, ito po ang mga antabayanan po ninyo, ito po mga ebidensya na amin pong ilalahad sa inyo, etc. etc. Sa closing argument naman, siyempre bibigyan na din ang mga nailahad ng mga ebidensya, mga testimonya na magpapakita, kung ikaw prosecutor, na kailangan nyo i-convict si Donald J. Trump sapagkat siya po ay masamang halimbawa sa ating lipunan. At kailangan po siyang pigilan, kailangan siyang makulong, pagmultahin, para po siya ay matuto ng leksyon. Ganon din ang ginagawa ng depensa. At pagkatapos po ng closing argument, isusunod naman ng judge ang instruction para sa mga juror. Instruction na sa kaso ni Donald Trump, pinagdebatehan ng todo yun kung ano ang magiging instruction na maaaring sabihin ng judge sa mga juror. Ayun naman ay kaugnay doon sa kung anong kaso ang maaaring nalabag. Ano ba ang mga parusa na maaaring kinaharap pagka sila ay napatunayan ninyo na guilty beyond reasonable doubt. At pagkatapos ng jury instructions mula sa judge patungo sa mga juror, papasok na sa jury deliberation room ang 12. Sila na lamang po ang andoon. Ang kanila pong presiding officer ay yung kanilang foreman. So ang unang-unang ginagawa diyan, usually magtatanong ang foreman. Okay, sino sa inyo ang guilty? Sino sa inyo ang acquittal? Not guilty. At pagka nagkasundo-sundo na sila, usually lalabas na yung sila lahat at sasabihin nila sa judge, may verdict na kami. Wala na yung explanation, walang pang-uuto, walang pambobola, walang alam mo na, palusot. Yes, guilty lang o not guilty ang sasabihin nilang desisyon. So, sa kaso ni Donald Trump, inabot ng natapos ang isang araw na jury deliberation. Ang instruction sa kanila hanggang alas 4:30 kayo magbabalitaktakan para makabuo ng verdict. Either guilty or acquittal. Maaari kayong mag-extend hanggang alas 8 ng gabi. Sabi ng judge, pag ginusto ninyo. Pero siyempre walang sapilitan. Sila na ang may bahala doon kung ano oras ang deliberation nila. So sa unang araw, walang verdict. Walang verdict na inilapag sila.
Bagkos pasa sila ng nota kay judge na gusto na makita yung ebidensya, transcript o bla bla bla, no ha? Ano ba tawag doon pagka sa korte? Hindi transcript kundi yung kalimutan ko na. Kayo na nga bahalang maghanap ng exact na word. Ibig sabihin yung recording, yung record po ng paglilitis, no? So may 4 silang katanungan, mostly patungkol doon sa testimonya ng star witness. Yung dating fixer, abogado ni Donald Trump, si Cohen, Michael Cohen, kung hindi ako nagkakamali, no? At patungkol din doon sa testimonya ng abogado ni Trump na isa pa, ano bang pangalan noon, binaboy niya lang yung kanyang sarili, na corner, na checkmate siya doon sa cross-examination, ngayon, 4 yun. So, ibinigay sa kanila lahat ng judge, pagkatapos, umirit din sila. Ano ba yung jury instruction, ng pinaka transcript, pinadala din sa kanila ng judge. So, day 2, pangalawang araw, halos mag-alas 4:30 na. Ayon doon sa ibang mga taga-Masid, parang natutuwa na, nag-celebrate na ang kampo ni Donald Trump. Kasi, pagka hindi pa nagkaroon ng verdict, on the second day, pwede na nila ipangalandakan na naman. Kita mo, yung mga juror, nagugumlihanan, dahil alam nila, wala akong kasalanan. Alam mo naman, si Donald Trump, kahit natalo, sasabihin niya, panalo. Binabaliktad palagi yung sitwasyon. So, magagamit na naman na sa black propaganda nila kung walang verdict. Ang kaso mo, bago, hindi sila na-save by the bell. Natikio sila by the bell. Kasi bago umalingaw-ngaw, nagpaabot na ng nota ang mga juror, ang trial jury, sa judge, we have reached a verdict. Ayun. Kaya lahat sila pinatawag na doon sa korte, pasok na kayo rito sa classroom, sa courtroom. May verdict na raw ang trial jury. At yun nga, guilty beyond reasonable doubt ang dating Pangulo ng Republika ng Amerika, at kauna-unang Pangulo na nakusahan ng mga kriminal na kaso, at convicted po siya in all 34 counts. Istapahin niyo po yun. So, naulit ko, ang verdict po na guilty ng mga trial jurors, ay wala pong halong pambobola pa, wala halong palusot, straightforward, guilty. Ganun lang kasimple, Kaya, malinaw po, kasinungalingan ang sinasabi ni Donald Trump na ang kaso paglilitis laban sa kanya ay lutong Macau or muro-muro or rig. Donald J. Trump, cheers. Isa kang ungas, sertipikado. At hindi lang ikaw, siyempre, lahat din ng mga tao nakakampi niya sa GOP, sa kanilang partido, at yung mga Pilipino na nagpapaniwala kay Trump, mga ungas din. Ayan, malinaw na malinaw sinasabi ng trial jury, guilty beyond reasonable doubt. Pero alam mo ba ang kapuna-puna rito? Malabang itong si Trump ay nainggit sa matalik niyang kaibigan na si Digonggong. Bakit ka mo? Siguro naisip niya, teka muna. Sa lahat ng mga punong leader o sa mga lahat ng presidente, hari ka man o diktador ka man, ako, si Donald J. Trump ang pinakamalakas na leader sa balat ng lupa. Bakit yung nagagawa mo, hindi ko magagawa? Kaya nainggit siya. So, naghain po siya ng petisyon sa Korte Suprema, na may immunity daw siya sa lahat ng gagawin niya, kahit na ipapatay pa niya ang mga kalaban niya sa politika. Bilang presidente, siya ay immune sa kaso. Siya ay diktador.
Gusto niyang gayahin si Digonggong na diktador. No, bagaman hindi yan ang nakalagay sa ating saligang batas. Malinaw sa Article 1, Article 2, Section 1, that Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Hindi po totoo sa tunay na buhay. Sapagkat ang kalakaran talaga kung sino may control sa hukuman, siya ang may sovereign power. At kontrolado o hukuman ng Pangulo ng ating bansa. Ayaw man natin o gusto, kahit labag sa saligang batas, sapagkat hawak ng Pangulo ang susi sa kabambayan. Hawak niya rin lahat ng armed forces, pati na yung police, hawak niya rin yung mga NBI, hawak niya rin yung Department of Justice. At nung panahon ni Duterte, pati ombudsman hawak niya. Kasi yung overall deputy ombudsman, ay kanyang, si Karandang, ay kanyang sinibak sa pwesto kahit wala siyang ganong kapangyarihan. At wala naman siyempre magrereklamo, kasi kapag nagreklamo sila sa Korte Suprema, hawak din ni Digonggong ang mga mahistado. Paano sa dadamputin? Hindi po ba? Yan po ang napakapangit na mukha ng meron tayong hukuman trial by palakasan na pandiktador po ito, marka demonyo po ito, pandiktador po ito. Hindi katulad ng hukuman trial by jury na hawak nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino ang batas. Tayo po ang umuhusga sa lahat ng mga korte sa buong bansa. Kaya talaga masusuwi ito. Ito pong mga iniluklok natin sa gobyerno ng mga tagapagsilbi, tagapaglingkod. Napaglingkuran tayo. Kapag hindi, abay, sa kulungan sila dadamputin. Himas-riha sila antimano. Yan po ang beauty ng trial by jury. So, antabayan din po natin, kaabang-abang din po yung magiging desisyon ng Korte Suprema kung papayagan nila na maging diktador ang Pangulo ng United States of America. Pero pakatandaan po natin, kaya nagrebelde ang mga Kano laban sa England dahil diktador si King George. Dumanak ang dugo. At nung Second Civil War nila, kaya nagka-revolusyon na naman kasi ayaw pumayag nitong nahalal na Pangulo, si Abraham Lincoln, na magwagi yung mga southern state, yung separatist states. Sabi niya, hindi ako Pangulo lamang ng northern states, kundi ng buong United States of America. Ang gusto kasi nitong mga southerners ay tapyasan ang kapangyarihan ng gobyerno. Kumbaga, alisin na nila yung trial by jury sa Amerika at gusto nila maghari-harian. Teka muna, sabi ng mga Kano, kaya nga dumanak ang dugo laban sa British. Dahil ayaw natin na may naghahari-harian sa ating bayan. Tayo din, naghimagsikan si Nagat Andres Bonifacio. Matapos silang matuto kay Gato si Rizal patungkol sa mga kanser ng ating lipunan na kagagawan ng mga mananakop na Kastila. Dumanak ang dugo para po tayo ay magkaroon ng kalayaan sa ilalim ng demokrasya. Kasi sa diktadurya wala namang kalayaan. Ngunit natapot subalit na isahan tayo ng mga politiko, ng mga kawatang bantay sa lakay, sa bayan na nagbabalat kayo mga politiko. So ginawa po nila, hindi po nila isinali sa 1935 Constitution sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Ganon din sa mga sumunod na mga konstitusyon. 1973, maging sa 1987 Constitution na di umano ay naibalik ang demokrasya. Tandaan po natin, kapag alahong karapatan sa trial by jury, tayo mga soberanong mga mamamayang Pilipino, wala pong demokrasya. Hindi po tayo mga sovereign, bagkos mga alipin. Pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang, juror ka. Juror tayo. Hanggang sa susunod na episode.